So hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. So sa mga nagkakaroon po ng mga health problem, kagaya ho ng mga biktima or kasalukuyan hong hinihilanan nyo or meron nagsabi sa inyo na kayo po ay nakulam. So dito guys, ang gawin po ninyo, ito po yung medalyon ng Saint Benedict. Ayan siya, maliit for necklace po siya guys. Pero meron po akong neto guys, meron po akong dasal pero hindi ko pa po naaayos. So waiting lang po siya guys na i-post ko po siya. So dito naman guys, meron akong sasabihin or napaka-importanting po ninyo ito guys na kapag kayo po ay lahat-lahat na lang po ng mga ninyo sa buhay ay mga po ng tao sa inyo, mainitin po yung tao sa inyo guys, ito po yung gawin ninyo. Meron akong bisita noong bago pa lang akong umuwi, and then nagsabi siya ng mga hinanaing or yung mga problema niya sa buhay. And yun nga po rin guys na talagang sobrang halos dinedemanda na siya. Marami siyang hinaing. And then umiyak talaga siya sa akin kasi wala siyang mapaghingaan ng So sabi niya sa akin, gusto niyang bumili sa akin ng guys, ng ganito, ng mga daw na makakatulong sa problem niya. So ayan guys, ang ko sa kanya, hindi ko siya binentahan kasi nga problemado na nga siya sa pera. Ayan, umiiyak na nga siya. Hindi ko siya binigyan ng hindi ko siya binentahan. So hindi ko rin siya binentahan ng mga Lucky Charms. Ang ginawa ko lang guys, kasi pag talaga, napaka-importante talaga na proteksyonan ninyo yung bahay ninyo kasi kaakibat ho talaga yan. Ang ginawa ko po, binigyan ko siya nitong Saint Benedict. Doon po sa sabi ko sa kanya, may prayers dyan pero English yan, pero meron talagang kakaibang prayers ang Saint Benedict. Sabi ko sa kanya, yun ang gawin mo. Yun ang gawin mo, sabi sa kanya. Ito lang yung basahin mo, yung prayers na nandyan, sabi ko sa kanya. And hindi naman pag morning, isang beses sa isang araw, pwede morning, pwede gabi, sabi ko sa kanya. And ito, pag nagpre-pray ka, sabi ko sa kanya, haplusin mo lang siya. Then humiling ka ng tulong sa kanya na tulungan ka sa pinagdadaanan mo, sabi ko. And talagang napakabisa ho ni Saint Benedict. After kinabukasan, nagpapasalamat siya sa akin, tumawag siya sa akin, sabi niya nanalo daw siya ng hindi man malaki pero nanalo daw siya. And yun guys ay binayad niya dun sa magdedemanda na sa kanya. Hindi man malaki yung pinanalunan niya sa wedding, pero nagkaroon siya ng blessings na hindi niya inaasahan. And then the next following days, 3 days, mga ganyan, maraming nag-order sa kanya. Mahilig kasi siyang magbenta ng mga ulam. May nag-offer sa kanya may nag-offer sa kanya na lutuan sila ng ganito. Ayan, binigyan siya ng pera para meron siyang pambili nung lulutuin niya. And then, yun, maraming order sa kanya. And then, nung magpapasko na, yun, maraming maraming nagbigay sa kanya ng mga gagawin niya or something na guys. So, si Saint Benedict, ayan, pag kayo, kahit po wala kayong Saint Benedict, kapag kayo po ay humiling talaga ng makatotohanan, yung talagang alam ninyong basta humiling kayo ng makatotohanan na guys, si Saint Benedict talagang tutulungan kayo. Tutulungan talaga kayo. Basta humiling kayo ng makatotohanan guys, yung taos sa puso ninyo yung paghiling. Hindi ko sa kanya, hindi ko siya binigyan ng kahit anong yung mga lucky ring o bracelet, gumamela selis, kasi
protection na yun sa bahay niya. Financing na siya kasi kumbaga, lalo na yung shield, yung i-shield mo yung sarili mo through the prayers. Kasi guys, yung mga taong galit na sa'yo, talaga, lalo na kapag hindi ka na nakabayad ng mga utang mo, yung mga taong galit na sa'yo talaga, lahat talaga yan, mararanasan mo yung mga panlalait sa harapan at sa likuran mo. Marami talagang masasabi ang mga tao na yan sa'yo. So, be careful kayo guys. Ayan. Be careful kayo sa pananalita ninyo sa kapwa ninyo. Kasi hindi laging nasa baba ang isang tao. Once na yan, yung sabi ko nga sa inyo na binababa ka man ng kapwa mo, pero isang araw itataas ka rin ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na be careful kayo sa panlalait ng kapwa ninyo. Dahil hindi lahat ng tao nasa baba. Ayan, one day talaga yan tataas din ng buhay. Hindi man siya ngayon maginhawang may ginhawa, pero at least nagkaroon ho ng kaluwagan. And then, sinabi niya, pinagkukwento niya lahat-lahat yung benefits ng Saint Benedict. And then, guys, marami pong pumuntang bumili sa akin, kaya nagkaroon po ako ng sold out na ganito. So, maano siya guys, kumbaga, si Saint Benedict po, problem po sa pera, ayan, money blockage, health, kasi guys, alam niyo health, alam niyo sabihin ko sa kanya, nag-e-aging na, yung tumatanda na yung itsura niya, very dry na, sa problema, sakit sa ulo, lahat-lahat na, nagkakaroon na rin siya ng alta presyon. Ayun guys, yan po yung tutulungan talaga kayo, lahat-lahat yan. Nakita ko siya tuwang-tuwa, masaya na nung Pasko. So yun guys, maluwag talaga yung na sabi niya, tulungan mo ako, sabi niya sa akin, yakapin mo naman ako, sabi niya, tulungan mo akong ipagdasal. Sabi ko sa kanya, ipagdadasal kita sa aking Buddha, and then bibigyan ko sa iyo si Saint Benedict. So ito yung yung panalangin mo maging makatotohanan ka. Yun lang yung sinabi ko sa kanya. So ito guys, si Saint Benedict po, mabisa po talaga siya. Sa door lang ito, meron akong buyers from US, ang dami niyang kinuha, nilagay niya po sa kanilang sasakyan nila, sa car nila. Yun guys, itong gamit niya ito, pwede sa car shop, kasi malaki siya, pang sabit lang talaga siya. So ito naman guys, and hopefully pong makatulong po sa inyo kung paano ninyo gamitin, o kung ano po yung naibibigay ni Saint Benedict sa buhay natin. So maraming salamat po, and God bless.